Tinututukan ng House Justice Committee ang mga alegasyon tungkol sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment hearings laban sa kanya. At live mula sa Batasang Pambansa, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari? Ninya, sumalang na nga rin kanina sa pagpapatuloy ng clarificatory hearing ng House Committee on Justice ang Anti-Money Laundering Council. Kaugnay pa rin nga yan sa pagdinig para sa mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Submission of AMLC records without a court order. Sa pagdinig, ibinunyag ng AMLA ang bilyon-bilyong covered at suspicious transactions na nakaugnay umano sa Vice-Presidente at sa kanyang asawa. Uminit ang usapin sa Kamara matapos ihayag ng AMLA na umabot sa 6.77 billion pesos ang covered at suspicious transactions na naitala sa mga account na konektado kay Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manasseh Carpio mula 2006 hanggang 2025. Ayon kay AMLA Executive Director Ronel Buenaventura, tuloy-tuloy ang monitoring ng ahensya at hindi lamang ito ginawa dahil sa impeachment proceedings. AMLC has always been in constant monitoring of all the transactions, and while we have generated a latest one, all the data have been as far as back as early years. Sa report, sinabi ng AMLA na may 313 covered transactions at 17 suspicious transactions sa mga account ni Duterte, habang 317 covered at 16 suspicious transactions naman sa panig ni Carpio. Ibinunyag din na 3.92 billion pesos ang kabuang transaksyon sa records na may kaugnayan kay Duterte mula 2005 hanggang 2026. Kabilang na ang malalaking paggalaw ng pera noong mga nakaraang taon. Sa pagdinig, inihambing ni Bicol Saro Congressman Terry Ridon ang mga numerong ito sa mga isinumiting salin ng Vice-Presidente. From 2007, when we had received copies of the SALN, the net worth of the Vice President was just 7,250,000. But there were transactions that had gone through her accounts, amounting to 208 million pesos. Dagdag pa ni Rodon, noong 2009, nasa 18 million pesos lamang ang net worth na idineklara. Ngunit mahigit 704 million pesos umano ang dumaan sa accounts. Samantala, binigyang diin naman ni Deputy Speaker David Suarez ang umano'y malaking agwat ng SALN declarations at bank transaction records. Ipinaliwanag ni Buenaventura na ang mga report ay hindi galing sa AMLA na kusang tumitingin sa accounts, kundi mula mismo sa mga bangko. Aniya, ang covered transactions ay karaniwang lampas ng 500,000 pesos sa loob ng isang araw, habang ang suspicious transactions ay may red flags o kahina-hinalang galaw ng pera. Hindi po kami namimili ng personality. Ang tinitignan po namin dito ay yung data at yung numbers. So, ang titignan namin more than the people behind is ano ba yung movement, flow, frequency nung daloy ng pera. At kung meron bang kakaiba dito sa daloy na to. So hinahabol po namin yung pera. Nagkaroon din ng debate sa pagdinig kung nilalabag ba ng pagpapasumite ng AMLA records ang bank secrecy law. Ngunit ayon sa committee leadership, hindi bank records ang ipinatawag, kundi ang AMLA reports sa covered at suspicious transactions. The person who is subpoenaed are not bank officials and employees. The person who is subpoenaed is, of course, no less than the head of the Anti-Money Laundering Council. For the record, the coverage of bank secrecy law and for the guidance of the members are bank officials and employees and bank records. And the chair is of the opinion that the subject matter of our subpoena is apparently not covered by the protection of the bank secrecy law.
Matapos nga ang AMLA, inirekomenda ni Deputy Speaker J.J. Suarez na magkaroon ng congressional inquiry itong House Committee on Bank and Financial Intermediaries para nga matulungan na magkaroon pa ng pangil at mas mapalakas pa itong kapangyarihan ng AMLA na labanan o sugpuin ang money laundering. Ngayon nga kakaanunsyo lang niya na simula na ang pagtatanong sa Bureau of Internal Revenue katatapos lang ng Securities and Exchange Commission para nga sa mga audited financial statements ng declared business establishments ng mag-asawang Duterte Carpio. Nina? Mari, ano ba yung mga examples ng kanilang mga businesses? Kasi baka it can explain why may mga ganitong kalaking mga transaction dito sa mga inflow at outflow nung SALN ng ating Vice Presidente. Ninya mangilan-ngilan no, yung napangalanan kanina na mga establishments o businesses nitong mag-asawa mula pa doon sa pag-uusig kanina sa Ombudsman. No, nakita sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN nung Pangulo itong mga listahan na to. At kanina nga rin pinagtutugma nila. At ngayon, dito naman sa Bureau of Internal Revenue malalaman kung tama nga ba yung mga ITR o income tax return na final ng mga nasabing establishmento na ito. Ninya? Alright, maraming salamat, Mari Ocampo.